Ang ebolusyon at kalikasan ay nagbigay sa mga hayop ng iba't ibang bahagi ng katawan upang matulungan sila mabuhay. May mga sungay para labanan ang kanilang mga kalaban, mga shell na maaaring pagtaguan, at kahit mga tusok para sa proteksyon. Pero may mga hayop na hindi pinalad pagdating sa disenyo ng kanilang katawan. May mga seryosong kapintasan na minsan ay nagiging sanhin ng kanilang pagkawala. Una ay tinan natin ang pagong. Ang mga pagong ay kadalasan kinatawag na indestructible na hindi madaling masira. Sila ay kilala na umaabot ng higit sa 100 years ang buhay at protektado ng kanilang matitibay na shell. Gayunpaman may malaking depekto ang kanilang disenyo. Kapag tumihaya sila o tumalikod, ay mahirap silang makabalik sa tamang posisyon. Kung ikaw ay isang pagong na tumihaya, ay kailangan mo nang magdasal na bilog ang iyong shell. Kung hindi, ay malaki ang posibilidad na hindi ka na makabangon. Kapag nangyari ito, ay maraming paraan kung paano mawawala ang kanilang buhay. Una ay init ng araw. Kapag nasa initan ng pagong, hindi siya napoprotektahan ng shell at hindi rin makakakuha ng tubig. Parang dahan-dahan siyang niluluto ng araw. Kapag tumihaya naman ay hindi rin siya makapagtago sa shell, kaya madali siyang maging biktima ng mga hayop na manghuhuli ng pagkain. At narito rin ang argali. Ang argali o mountain sheep ay matatagpuan sa gitna at silangang Asia. Sila ang pinakamalaking uri ng ram sa buong mundo at sikat sa kanilang malalaking sungay. Ang mga sungay na ito ay maganda para sa pakikipaglaban sa mga karibal, ngunit may malaking kapintasan. Ang mga sungay nila ay hugis corkscrew at patuloy na lumalaki habang sila ay nabubuhay. Para sa mga mas matatandang argali, ang mga sungay ay maaaring tumobo pabalik sa kanilang katawan. Kapag nangyari ito ay sobrang sakit at dahan-dahan sila mawawala ng buhay. At narito rin ang Barbarossa. Ang Barbarossa ay kamukha ng baboy, ngunit mas mataas sila at mas matigas ang balat. Ang nakakapansin-pansin sa kanila ay ang kanilang apat na sungay, 2 sa baba at 2 sa itaas. Bagamat nakakatulong ang mga sungay na ito sa pakikipaglaban sa mga kahaway, ay may malaking problema. Hindi ito tumitigil sa paglaki ng sungay. Ang mga sungay sa itaas ay minsan tumutubo pabalik at tumutusok sa kanilang ulo. Parang ngipin na tumutubo pataas papunta sa utak. Kapag nangyari ito ay maaari mawala ng buhay ang Barbarossa. Bukod dito, ang sungay ay nakaharang sa kanilang paningin. Buti na lang ay marupok ang kanilang sungay, kaya minsan ay nababali ito bago pa sila mapahama. Kapag nasa ligaw ay kailangan nilang pumasa na mababali ang sungay. Kung nasa kulungan ay kailangan putulin ng tao ang kanilang sungay ng regular. Sa kabila nito ay masasabi nating hindi sila sinuwerte sa ebolusyon. At narito rin ang tupa. Ang depekto sa disenyo ng tupa ay hindi kasalanan ng kalikasan. Tayo ang may gawa nito. Sa paglipas ng panahon, pinalahi ng mga tao ang mga tupa upang maging mas mabalahibo. Kapag mas makapal ang balahibo ng tupa, ay mas marami lana ang maaaring anihin mula sa kanila. Pero kapag hindi nagupit ang balahibo ng tupa sa tamang panahon, ay mabilis na naging problema ito. Ang sobrang kapal ang balahibo ay maaaring pamugaran ito ng mga parasitiko na nagdudulot ng matinding pangangati. Dahil dito ay madalas kinikiskis ng mga tupa ang kanilang katawan sa mga puno o bakod na maaaring makasugat sa kanilang balat. Ang mga sugat na ito ay nagiging sanhi ng impeksyon na kalaunan ay maaaring dahilan sa pagkawala ng buhay. Oo, gusto natin ng mga produkto na gawa sa lana. Pero sulit ba ito kung ganito ang dinaranas ng mga tupa? At narito rin ang mga reindeer. Ang mga antler ng reindeer ay matutulis at malalaki. At kapag pinagsama sa kanilang lakas, ay nagiging mabagsik itong sandata. Pero ang mga antler na ito rin ang dahilan kung bakit madalas sila nawawala. Karaniwan sa mga lalaki ang maglaban para sa mga babae. Sa mga labanan ito, normal lang na may isa lamang ang nananalo. Ngunit minsan, nagkakabit ang kanilang mga sungay kapag naglalaban. Kapag nangyari ito, ay hindi sila makagalaw na maayos, hindi makakain o makakainom, at kalaunan ay nawawala ng buhay. Kung malapit sila sa tubig ay maaari mahulog sila at magigelo. May mga pagkakataon na natatagpuan ng mga tao ang mga reindeer na nakabuhol ang mga sungay. Ang solusyon ay putulin ito na walang sakit at maaaring magligtas sa kanilang buhay. At narito rin ang mga sloth. Ang mga sloth ay kilala sa pagiging tamad. Ginugugol nila ang karamihan ng kanilang oras sa mga puno, nagpapahinga,
Ngunit ang kanilang mabagal na dilaw ay isang malaking depekto sa disenyo. Kapag nasa panganib, ang pinakamabilis nilang takbo ay 0.16 miles kada oras, kaya naman madali sila mahuli ng kahit anong hayop. Dagdag pa rito ay natutulog sila ng halos 20 hours sa isang araw at likas na palakaibigan. Ang kanilang kapagalan, pagkaantukin at kabaitan, dahil madali sila makita at ulihin, sila ay nagiging biktima ng maraming mandaragit, kabilang ang mga mamal at ibon. At narito rin ang kabayo at asno. Ang mga kabayo at asno ay halos buong araw nakatayo, kaya kailangan nila ng malalakas na mga paa. Ngunit isang malaking problema sa kanilang disenyo ay ang patuloy na paglaki ng kanilang mga kuko. Kapag nasa bukid, regular itong ginugupit, pero sa ligaw, walang nag-aalaga nito. Kapag hindi ito naputol, hindi sila makakalakad na maayos na nagdudulot ng matinding sakit. Sa mga kabayo at asno na nasa kabundukan, ang hindi pagputol ng kuko ay madalas nagiging sanhi ng kanilang pagbagsak at pagkawala ng buhay. At narito rin ang mga bubuyog. Walang gusto matusok ng bubuyog, pero alam mo bang mas ayaw ito ng mga bubuyog? Kapag tumutusok ang bubuyog, ay hindi natatanggal ang kanilang stinger. Sa halip ay pilit nilang binubunot ang kanilang katawan mula rito. Dahil dito, napupunit ang kanilang tiyan na nagdudulot ng kanilang pagkawala. Ang puting bahagi ng kagat ng bubuyog ay hindi bahagi ng stinger. Ito ay mga kalamnan, ugat at bahagi ng kanilang tiyan.